Napabalikwas ang bangon si Rafael na para pag nagising siya sa isang bangungot. Habol niya ang paghinga at masakit na kumakabog ng husto ang kanyang puso. May panik na nais kumawala sa kanyang dibdib at ilang sandaling hindi niya malaman kung para saan iyon. "My son, you're awake." Paiyak na bulalas ang pamilyar na tinig ng kanyang ina. Disoriented na napalingon siya sa direksyon ng tinig at apektad ang bigla siyang yakapin ng kanyang mama. Hindi nakahuma si Rafael at niyakap na lang din ang maedad na babae nang umiyak ito ng umiyak. Iginala niya ang tingin na doon na pagtanto na sa ospital siya. Nakatayo sa gilid ng hospital bed niya ang kanyang papa na nakatiim ang mga bagang. Ngunit may kislap naman ang relief sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Sa may pinto ay nakatayo si Alem na may kakabang ekspresyon sa mukha habang nakatingin sa kanya. Iginala pa niya ang tingin sa paligid. May hinahanap na pamilyar na mukha. Subalit mula roon ang babaeng gusto niya makita. Pakiramdam ni Rafael, hinalukay ang kanyang sikmura ng unti-unti. Bumabalik sa kanya ang mga nangyari. Humapdi ang kanyang mga mata at kumala sa kanyang ina. Diretso ang tingin niya kay Alem. "Where's Anika?" Lalong tumiim ang mukha ni Alem at nagbaba ng tingin. Nalaki ang mga mata niya dahil sa tagal nilang pagsasama ni Alem. Noon lang nagbaba ng tingin ng bodyguard kapag kausap niya ito. May bumakigi sa kanyang lalamunan at napuno ng panig at labis sa takot ang kanyang dibdib. Mabilis siyang kumilos upang bumangon, pero mabilis na nakalapit sa kanyang papa niya at pinigilan siyang bumangon. Bukod doon, ay sumirit ang matinding kirot sa kanyang buong katawan. "Calm down. You must not move around. You have bone fracture and your body is very weak right now." Pauto sasabi ni Abner Dizon. "I want to see Anika." Aniya na ang intensyon ay sumigaw. Subalit mahina ang naging boses niya. Naging daing. "You can't. I will not allow you to get up," sabi naman ng kanyang mama. Mariing napapikit si Rafael ang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Kung kailan akala niya, ligtas na silang dalawa ni Anika. Kung kailan unti-unti na siyang nakakahinga na maluwag. Sa kanya napagtanto ang pagkakamali niyang panatilihing buhay ang isa sa mga kidnappers nila. Bata pa siya ay kasama na sa kanyang training ang gumamit ng baril. Kung mas malakas lang ang kanyang loob, kung mas kaya lang ng kanyang sikmura, dapat binaril na niya ang lalaking iyon. Then maybe, he didn't have to wake up at the time they least expected. Hindi sana nito nahablot si Anika at ginawang hostage. Nanagip ang puso niya nang maalaala ang mukha ng babae nang limungin siya at makita ang hawak nito ng kidnapper. Walang-wala ang takot sa mukha ni Anika. Sa takot na nararamdaman ni Rafael na makita iyon. Pakiramdam niya ay huminto sa pagtibok ang kanyang puso at bumagal ang thought process niya. Noon ang pagtanto ni Rafael na kahit gaano kataas ang kanyang IQ, kahit gaano pa siya kagaling sa kahit anong bagay, wala ay yung silbi. Kapag nakikita niya ang nasa bingit ng panganib ang pinaka-importanting tao sa kanyang buhay. The worry, the fear, and the panic numbed his brain and his body. Ang sumunod na lamang niyang nakita ay tumalo na ang kidnapper kasama si Anika sa dagat. He will never forget the look on her face before she fell in the water. Habang buhay na magiging bangungot iyon sa tuwing siya matutulog. Ang magkahalong takot at paghingi ng paumanhin sa mukha ni Anika bago ito mawala sa kanyang paningin. Na para bang hanggang sa huling sandali nais itong humingi ng tawad sa kanya dahil sinisisi nito ang sarili sa mga nangyari. When the truth was, it was his fault for dragging her in his dangerous world. How could you just jump in the sea, Rafael? You should have thought of your safety before anyone else. If Alim wasn't fast enough to save you, I don't want to think what could have happened to only my son. Umiiyak pa rin bulala sa kanyang ina. Napadilat si Rafael. I did it because I have to save Anika. She was unconscious when I got her. There was blood coming from her head. Garalgal niyang sagot.
Muli niyang tinangkang bumangon, pero muli siyang pinigilan ng kanyang ama. Marahas niyang tinignan si Abner Dizon. I have to see her. I have to know that she's safe. Let me go, Papa. She's safe. She's in this hospital. I will allow you to see her after you rest. Matatag na sagot ng kanyang papa. Pabagsak na nahiga sa kama si Rafael. Is she really okay? Tanong pa niya. Nang sulyapan niya ang kanyang ina, may disgusto sa mukha nito. You were kidnapped because of that girl. I don't like her. If you ask me, I don't want you to see her ever again. Tumiiba mga bagang ni Rafael at nakaramdam ng matinding pagrebelde. It's not her fault. Stop talking about a girl I love that way. Nalaki ang mga mata ng kanyang mama at mukhang may sasabihin pa, pero nahawakan nito sa braso ng kanyang papa. Rebecca, don't stress your son. Seryosong saway ni Abner Dizon sa asawa. Pagkatapos ay imuko sa kanya ang ama. Sleep. We will talk when you got your energy back. Nabanggit din ito ang tungkol sa pagtulog. Ay sakalang naramdaman ni Rafael na namimigat na nga ang kanyang mga mata. Ayaw pa niyang matulog. Gusto pa nang igiit na makita si Anika kahit sandali lang. Subalit tinalo na siya ng antok. Napapikit siya at saglit pa ay mahimbing na siyang natutulog. Madilim at tahimik sa loob ng hospital room niya na maling magising si Rafael. Nang igala niya ang tingin ay napagtanto niya, nag-iisa na lamang siya roon. Hirap siyang bumangon at tapangawin ng kumirot ang buo niyang katawan. Napatingin siya sa pinto at kahit pa hindi na nakikita ang nasa labas na yun, ay alam niya may mga taong nakatayo roon. Alem, usal niya sa poos sa tinig. Ilang segundo lang ay bumukas ng pinto. Master Rafael, sagot ni Alem. Ipinindot ang switch sa tabi ng pinto. Bumaha ang liwanag sa silid. Nasilaw siya. Subalit hindi nalintana iyon at ang ngihinang bumaba sa kama. Mabilis na lumapit sa kanya si Alem at inalalayan siya. I want to see Anika, sabi niya. Your father told me not to let you see her, sabi ni Alem. Hinawakan niya ang mga braso ng bodyguard at sinalubong ang mga tingin nito. I have to. Let me see her. You know how much she means to me, Alem. Ilang segundo ang lumipas bago marahang tumango ang kanyang bodyguard at nalalayan siyang makatayo. I'll take you to her room, but only for a while. Tumango si Rafael at nagsimula maglakad. Nakaramdam siya ng frustration na nangihina pa rin ang kanyang mga tuhod at ayaw sumunod sa kanya kahit gusto niyang bilisan ang paglalakad. Malamang kung wala lang ang suporta ni Alem ay baka matumba pa siya. He was so weak and he hated it. Hindi pa nga sila nakakalayo sa hospital room ay hingal na siya. Mabuti na lang at wala silang nakakasalubong na tao sa hallway. Matapos ang napakatagal na sandali ay nakarating sila sa kabilang bahagi ng hallway. Malayo sa silid kung saan siya nananatili. Sa tapat ng isang hospital room na ang upper wall ay salamin. She's inside. Tipid na sabi ni Alem. Tila hinalukay ang kanyang sikmura at napatingin kaagad sa glass wall upang ananagin ang nasa loob. Sumikip ang kanyang dibdib at may bumikig sa lalamunan na makita ang babaeng walang malay na nakahiga sa hospital bed. May benda ang buo nitong ulo, naka-oxygen mask at may kung anong nakatusok sa mga braso nito. Ang buong mukha at mga braso ng babae ay puno ng sugat at mga pasa. Anika, garalgal niya ang tawag sa babae. Napahawak si Rafael sa glass wall at hindi napigilan ng pag-alpas ng luha mula sa kanyang mga mata. Dahil kahit anong tanggi ang gawin niya sa kanyang utak, hindi pa rin may pagkakamali na ang babaeng nasa kanyang harapan ay si Anika. His Anika, injured and ruined because of him. Nakayom niya ang mga kamao at hindi inalis ang pagkakatitik sa walang malay na babae. Nang tumalon siya sa dagat upang iligtas ito, ay hindi niya masyadong napansin na extent ang injury nito. Ang alam lang niya,
Nantulungan siya nila Alem umahon sa dagat na nanginginig ng buong katawan sa pagkataranta at takot habang yakap si Anika. Kinailangan siya suntukin sa sikmura ni Alem upang makatulog at kumalma. Ngayon ay nahiling niya na sana mas naging kalmado siya. Na sana mas malakas siya upang imbis na nakahiga rin sa isang hospital bed, ay nasa tabi siya ng babaeng mahal niya. Muling tumiim ang kanyang mga bagang at bumaling kay Alem. Wala na siyang pakialam kahit pa nakakita nitong umiiyak siya. I want to go inside. Pause niyang sabi. May kumislap na simpatya sa mga mata ni Alem. You can't, master. Nakaramdam siya ng pagrebelde. Why? I want to be the one beside her when she wakes up in the morning. Muling nagbaba ng tingin si Alem. Katulad ng unang siyang nagising sa hospital room niya. May masamang kutob ang lumamutak sa puso ni Rafael. Dahil sigurado siya, may hindi sinasabi sa kanyang bodyguard. What are you hiding? Tell me. Demand niya. Hindi nagsalita si Alem. At talo lamang siya nakaramdaw ng frustration na malapit na maging galit. Sisigaw na sana ulit si Rafael na makarinig ng paparating na yabag. Napaligon sila sa direksyon ng hallway. Napadiretso siya ng tayo sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Nang makita ang ama ni Anika, tila galit ang mukha ng may edad na lalaki habang mabilis na naglalakad patungo sa kanila. Nakayuko ito noong una pero namagangat ang tingin at makita siya. Lalong bumakas ang galit sa mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Galit itong sigaw sa kanya. May bumigig sa kanyang lalamunan. Dahil alam niya may karapatan ito magalit sa kanya. I'm sorry. Mapagpakumbaba na yung usal. Kung may mga kamao ng mga edad ng lalaki, hindi mo alam kung gaano ako napipigil na huwag kang suntukin. Rafael Dizon. Kung kasing walang puso ako ng mga magulang mo, ay gagawin ko yun. Kahit pa nakikita kong puno ka rin ng injury. Pero walang-wala ang sakit na nararamdaman mo ngayon sa nangyari sa anak ko. Did you see my daughter? You did that to her. Hindi pa siya nagkakamalay, alam mo ba? Nasa critical na condition pa siya. Gumaralgal ang tinig na sabi ni Chef Amando at tamasa ang mga mata. Pakiramdam ni Rafael ay sinuntok siya sa sinabing iyon ng mga edad na lalaki. Napatingin siya kay Alem at napagtanto na iyon ang tinatago nito sa kanya. Nawalan siya ng sasabihin. This is too much. Napabaling siya uli sa ama ni Anika nang muli ito magsalita. Nangako ka na hindi mo siya sasaktan. But you can't even protect yourself. Why did I even believe that you can protect her? Muling namasa ang mga mata ni Rafael pero hindi siya nagbaba ng tingin. Sinalubong niya ang galit ng mga mata nito. I'm sorry. I know. It will be hard for you to forgive me. But please, let me stay by her side until she gets well. I want to be with her. No. Gigil ang sagot ni Chef Amando. You told me to trust you. My daughter told me to trust you because she trusts you too. Pero nawala na ang tiwala ko iyon sa'yo, Rafael. Kung ang kapalit ng pananatili ng anak ko sa tabi mo ay mapapahamak siya ng ganito at mensulto kahit na wala siyang ginagawang masama, then no, I won't give her to you. Ayoko nang makita ka pa at huwag ka na rin magpapakita pa sa anak ko. If you really love her, then forget her and let her live a normal and safe life. Don't do this, please. Paos niyang pakiusap. Nagbibos ang tingin ng ama ni Anika. He looks unyielding. Umalis ka na. Muling napasulyap si Rafael sa glass wall. At siya nagtutulog na si Anika. His heart ached so much, he couldn't even breathe. Pero alam din niya, hindi magiging madali para sa ama ng dalaga na siya ay patawarin. Nalaglag ang mga balikat niya at muling tumingin sa may edad ng lalaki. Namatiim pa rin ang ekspresyon sa mukha. I'll come back, sabi na lamang niya. Sumulyap siya kay Alem. At agad siya nitong inalalayan. Tinignan niya sa huling pagkakataon si Anika at sumikip muli ang kanyang dibdib.
Subalit ngayon ay nagkaroon siya ng determinasyon. Dadalawin niya palagi ang dalaga hanggang mapawi ang galit ng ama nito. Mas lumakas siya sa isiping iyon at mas naging madali para sa kanya maglakad pabalik sa sarili niyang hospital room. Naabutan niya sa loob ng silid ang kanyang mga magulang. Agad na lumapit ng kanyang mama sa kanya nang siya ay makita. "Where have you been? You are still not fit to move around," sabi pa nito na hinawakan ng magkabila niyang pisngi. Namilog ang mga mata nito. "Did you cry?" Manghambulala si Rebecca at pinanasan ng mga daliri ang luha sa kanyang pisngi. "I went to see Anika." Walang lakas niyang sagot. Matalim na lumampas ang tingin ng kanyang mama sa kanya. "I told you not to let him go." Asik nito kay Alem. "I insisted." "Don't reprimand him." Sabay niya sa may edad ng babae at tuloy ang naglakad patungo sa kama. Napatingin siya sa kanyang papa. "What?" "She's not good for you, Rafael. You became this weak because of her. It seems like all the training I did to you was washed away. As long as you have those soft emotions because of her, you will not survive in our world." Seryosong sabi ni Abner Dizon. Tumimang kanya mga magang. "We made a bet, Papa. And I won. You will let me be with her." Mariin niyang sagot. Dumilim ang anyo ni Abner. "That was before you were kidnapped because you lower your guard. I will not let you become this weak again. And this conversation is final." Tinalikuran siya ng ama at naglakad patungo sa pinto. Sumunod ang kanyang mama rito. "What? You want me to abandon her? She's not in a good condition. How can I leave someone I love like that?" Pahabol na argumento ni Rafael. Wala namang ekspresyon sa mukha si Abner nang humarap sa kanya. "We will take care of her medical bills. But that is all." In lang. At tuloy na itong lumabas. "Go back to sleep and rest," sabi naman ng kanyang mama at lumabas na rin. Frustrated na nahilamos niya ang mga kamay sa mukha. His chest is aching and his eyes is stung with the urge to cry. Yes, he was weak. Sa buong buhay niya noon, ano lamang si umiyak ng ganoon. Subalit iyon, dahil pakaramdam niya hindi siya tao noon. His father trained him to become flawless and perfect. But he became heartless and ruthless in the process. But Anika made him human. She made him weak, but she also made him feel alive. Kung iyon ang kapalit ng kaligayahang nararanasan niya sa piling ni Anika, ay hindi niya pagsisisihan na nagkaroon siya ng ganong kahinaan. Higit sa lahat, hindi siya papayag na mauwi na lamang sa trahedyang relasyon nilang dalawa. Hindi siya papayag na mapaghiwalay silang dalawa ni Anika. Kinabukasan ay bumalik si Rafael sa silid ni Anika. Wala na roon ang babae. The hospital room was empty, as if no one has been there just last night. Tinakasan siya ng lakas at nalamig ang buo niyang katawan. Napasandig siya sa pader at napatingin kay Alem. "Where is she?" tanong niya. Umiling si Alem na mukhang nagulat din na makita malinis na ang silid. "I don't know, Master Rafael." Pilit niyang kinalma ang sarili at tumiretso ng tayo. Naglakad siya sa hallway at ang makitang may nurse ay agad itong tinanong ng tungkol kay Anika. "They checked out just a few hours ago. They must have transferred to a different hospital," sagot ng nurse. Para siyang sinuntok sa sikmura sa balitang iyon. "Where did she get transferred?" Umiling ang nurse. "Her family didn't tell us," his father said. "It's confidential." "Excuse me." In lang. At mabilis nang umalis ang nurse. May bikig sa lalamunang napatingin si Rafael sa silid. Nakagabi lamang. Ay inuoko pa ni Anika. Wala sa sariling lumapit siya sa salamin at inalapat ang noo roon. May palaki siyang sinadya ni Chef Amando na alisin ang anak sa ospital na iyon kung saan madali niya makikita ang babae. Seryoso ang ama ni Anika nang sabihin nito sa kanya
Ayaw na siya nitong makita. Pero paano si Anika? Paano kung gaya niya ay gusto siyang makita ng babae? Nararamdaman din ba nito ang pagdating na darama niya ngayon? Hindi niya alam kung nasaan ito. Mariing napapikit si Rafael. Dalagi-init na naman ang kanyang mga mata. Parang pinapaso ang kanyang puso at gustong humiyaw sa pagnanangis. I want to see her. I have to see her. Dumilat si Rafael at marahas ay kinuskus ang braso sa mga mata upang palisin ang nagbabadyang luha. Determinadong tumitig siya sa silid kung saan tila nakakita pa rin niya ang imahe ni Anika na makita niya ito kagabing walang malay na nakahiga roon. The room is now empty, but that image will stay with him until he sees her again. Huminga siya ng malalim at nakapagdesisyon. I will find you, Anika. No matter what it takes and no matter how long. I swear, I will see you again. Pangako ni Rafael sa sarili.